Kasabay ng pagsikat ng mga pelikulang Pilipino sa international scene, ang pagbigat ng responsibilidad na nakaatang sa mga gumagawa ng subtitles o translation. Sila kasi ang tulay para maiparating ang mensahe sa buong mundo nang walang nababago sa kahulugan at konteksto. Si Ivan Mayrina on assignment. Clueless ka ba sa sinasabi niya? Kung lagyan natin ng subtitle. Bom dia. Eu costumava trabalhar em Angola mais ou menos. Gets mo na ba? Ano emergency? Isa marahil sa pinakamakapangyarihang inobasyon sa larangan ng pelikula at telebisyon ngayon ang paglalagay ng subtitle o yung nababasa nating dialogue ng isang palabas. Sa mga film festival gaya ng Cinemalaya at award-giving bodies gaya ng Oscars, prerequisite na ang paglalagay ng English subtitles. Ang Oscar entry natin ngayong taon na Buakaw, halos 2 linggo raw ang ginugol para matapos ang translation at paglalapat ng subtitle sa pelikula. Dahil ipalalabas ito sa iba't ibang panig ng mundo, dapat pulido ang pagkakasalin ng mga linya sa Ingles. Sa pagsasalin, hindi naman daw kailangan gawing literal, kailangan lang na parehas ang konteksto. Kung word for word o kumbaga literal ang translation, napakahaba nun at ang mangyayari mas babasahin na lang nila yung subtitles kaysa papanoorin nila ang ito. Magkahalong sining at disiplina ang pagsasalin ng wika. Hindi lang kasi dapat dikit ang translation sa politikal at kultural na konteksto ng storya. Kailangan din ay pulido ang grammar at komposisyon ng bawat linya. Dapat po walang mali talaga sa mga tuldok, kama. Kunwari po, hindi po sakto yung sync niya. Minsan, hindi pa po nagsasalita yung nasa screen, lumabas na po yung subtitle. Di alam na po nila yung sasabihin ng nagsasalita. Hindi rin daw pwede lumagpas sa 50 syllables ang bawat linya na makikita sa isang frame. Kailangan din malaki at nababasa agad ang mga titik. Mas maganda talaga kung yung translation niya maikli. Kasi mas para hindi rin mahirap sa mga viewers na habang nanonood nagbabasa rin. Maning-maninang araw para sa mga Pilipino ang pagsasali ng wikang Filipino sa Ingles. Mismong Department of Tourism na rin ang nagsabing pumapangatlo ang Pilipinas sa pinakamaraming English speaker sa buong mundo. Maging sa ibang bansa, kinikilala na rin ang ating husay sa pagsasalin ng wika. Katunayan ni Kapitao ang Pilipinas pagdating sa outsourcing o yung pagkontrata sa mga kumpanya dito sa Pilipinas para sa isang trabaho. Ako si Bob Garcia. Ako ay Filipino. I teach English, I teach Filipino, and I can also teach Spanish. Siya si Bob, CEO ng isang translation and services company. Ang kanyang mga kliyente madalas daw mga dayuhan naghahanap ng mas murang translation services. Yung pagsasalin ay nagiging mas magaan para sa kanila kasi mas masinop ang kanilang pagtingin. Yung tinatawag na language syntax. Dito sa Pilipinas, ang isang pahinang kailangan isalin sa ibang wika, nagkakahalaga raw ng halos 700 hanggang 1,500 pesos kada pahina. 7 beses itong mas mura kaysa sa sinisingil ng mga translator sa ibang bansa. If you will look at the foreign translators, they're earning much more. Mas murang labor dito. Kasi naman, kaya nga napakarami sa ating mga kababayan nag-teach sa labas ng bansa. Ang pagsasali ng wika hindi lang isang kabuhayan. Sa pamamagitan din ito, mas lumalawak ang merkado ng ating mga obra. But if we're going to improve an industry, well, the workers must be happy. Kung mga puyat at saka underpaid ang mga trabahador, walang mangyayari sa ating industriya. Ivan Mayrina, GMA News.